Ang katawan ng mga tao ay literal na niluto mula sa loob. Ang dugo at utak ay nagboil at sa ilang kaso pumutok pa ang kanilang mga skull dahil sa matinding pressure at init. So, ayun mga idol, isang magandang gabi naman sa ating lahat at panibagong gabi naman nga ng mga kakaiba at mga hindi pangkaraniwang mga videos. Bali mga idol, kung gusto nyo pala ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Bali, ang papanoorin natin ngayon ay isa sa mga video ni Arvin Polo. So, ito mga idol, ang title niya ay 10 matitinding lugar na hindi mo gugustuhin balikan kahit na maimbento pa ang time machine. So, panoorin natin ang mga lugar na to. So, ano kaya mga nilalaman ng video na ito? Bali, pwede nyo bisitahin ang channel ni Arvin Polo at pwede nyo siyang ma-subscribe at mag-updated din kayo kapag may mga bago siyang mga videos. So, play natin mga idol. Kung sakaling may time machine ka, hindi lahat ng panahon ay magandang balikan. Isipin mo bigla kang napunta sa gitna ng World War o kaya na may nadala ka sa panahon ng malagim na salot na kumitil ng milyon-milyong buhay. Imbes na adventure, tiyak na bangungot ang aabutin mo. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa pinakadelikadong lugar at panahon na hindi mo gugustuhing balikan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 10. Europe's Bubonic Plague. Noong panahon ng Middle Ages, dumating ang isa sa pinakakinatatakutang sakuna sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay tinawag na Black Death o Bubonic Plague. Sa loob lamang ng 5 taon, tinatayang higit sa 20 milyon na tao ang namatay. Halos ikatlong bahagi ng... Bali mga idol, kung ano pala mga ideya o kaya mga reaction ninyo sa video na to ay pwede nyo gamitin yung comment section natin para mabasa din ng mga viewers natin. Ang buong populasyon ng Europa ang tuluyang nawala. Isang trahedyang nag-iwan ng bakas ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang simula ng lahat ay tila simpleng pangyayari lamang. Mga fleas na sakay ng mga rats ang siyang nagdala ng nakamamatay na sakit na ito. Habang lumalago ang kalakalan at paglalakbay sa dagat, mabilis na kumalat ang mga rats at fleas sa iba't ibang lungsod at bayan. Hindi nagtagal dumami ang kaso at kumalat ito sa halos lahat ng sulok ng kontinente. Ang mga taong tinamaan ng sakit ay nagkaroon ng mga lump na tinatawag na bubos na kulay black at maraming pus. Kasama nito ang matinding lagnat, pananakit ng katawan at sa maraming kaso mabilis na pagkamatay. Sa kabila ng matinding paglaganap ng salot, walang sapat na kaalaman ng mga tao noon tungkol sa sanhi ng sakit. Hindi pa nila alam ang tungkol sa bakterya o mikrobyo. Kaya naman, marami silang sinubukang lunas na hindi naman epektibo. Gumamit sila ng mint leaves, mga durog na emeralds o kaya'y sibuyas na ipinapahid sa katawan. May ilan pang naniniwalang ang paglanghap ng mababangong halamang gamot ay makapagliligtas sa kanila. Ngunit lahat ng ito ay walang silbi laban sa tunay na sanhi ng plague. Dahil wala pang maayos na sistema ng kalinisan, lalo lamang lumala ang sitwasyon. Ang mga lungsod ay napuno ng dumi at basura. Wala pang maayos na kanal at imburnal na maaaring maglinis ng lansangan. Ang mga ospital naman, imbes na maging lugar ng paggaling, ay nagsilbing silid ng kamatayan dahil halos lahat ng dinala roon ay hindi na nakaligtas. Maraming pari ang natakot ding lapitan ng mga may sakit kaya't marami ang namatay nang walang nakatanggap ng huling basbas o panalangin. Subalit ang epekto ng Black Death ay hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa lipunan at ekonomiya. Sa pagkawala ng napakaraming tao, maraming farm ang naiwan na walang nagbubungkal. Bumagsak ang food production at tumaas ang presyo ng mga bilihin. Naging magulo rin ang kalagayan ng mga pamayanan dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Maraming pamilya ang nagkawatak-watak at ang ilan ay inabandona pa ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa pangambang mahawa. Sa huli, ang Black Death ay nagsilbing malupit na paalala kung gaano kahina ang lipunan noon pagdating sa kalusugan at kalinisan. Wala silang tamang kaalaman, wala silang tamang lunas, at wala silang kakayahang pigilan ang bilis ng pagkalat ng sakit. Number 9. Boiled alive in Herculaneum for a chill seaside holiday. Noong summer ng taong 79, biglang nagpakawala ng matinding galit ang Mount Vesuvius. Karaniwan, kapag naririnig ng tao ang pagsabog na ito, ang unang pumapasok sa isip ay Pompeii. Ngunit ang Herculaneum, isang bayan malapit sa dagat, ang tunay na nakaranas ng mas matinding kapahamakan. Isang napakainit na ulap ng abo at gas ang bumaba mula sa bundok, tinatawag na pyroclastic surge.
Ito ay parang pader ng apoy na dumadaluyong pababa, mabilis pa sa karaniwang takbo ng isang kabayo na umaabot ng mahigit 60 milya bawat oras. Sa sobrang bilis, halos wala ng pagkakataon ng mga tao upang makatakbo o makapagsalita. Ang init na dala ng halos umabot sa 900 degree Fahrenheit. Ibig sabihin, Wala pa kasi mga makabagong teknolohiya mga idol sa pagdetect noon ng mga sa pagsabog ng bulkan. So hindi tulad ngayon, 'di ba, na detect na natin kapag sasabog yung bulkan. mas mainit pa ito kaysa sa init ng nagbabagang pugon. Ang resulta, ang katawan ng mga tao ay literal na niluto mula sa loob. Ang dugo at utak ay nagboil at sa ilang kaso pumutok pa ang kanilang mga skull dahil sa matinding pressure at init. Wala silang kalaban-laban. Ang kamatayan ay dumating sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala bago pa bumaba ang apoy, marami sa mga residente ng Herculaneum ang nagtungo sa seaside. Ang iba ay nagtatago sa mga pader at gusali, umaasang may ligtas na matatagpuan. Ngunit sa halip na kaligtasan, ang kanilang pinuntahan ay naging puntod. Sa mga archaeological excavation, natagpuan ang mga katawan ng daan-daang tao sa mga silid na malapit sa coast. Lahat ay sabay-sabay na namatay sa sobrang init. Ngunit hindi lamang mga tao ang nawala. Ang mga gusali, kasangkapan at maging ang mga aklat at letters ay natabunan at naging abo. Pero sa isang banda, ang mabilis na pagkasunog at pagkakabaon sa ash ang siyang nagpreserba sa ilan sa mga bagay mula sa panahong iyon. Hanggang ngayon nakikita pa rin ng mga eksperto ang mga remains ng bahay, kagamit ang yari sa kahoy, at maging mga nakasulat na scroll na natira mula sa trahedya. Ang mga Romano noon ay walang ideya na ang Vesuvius ay isang aktibong bulkan. Para sa kanila, isa lamang itong bundok na may magandang view. Walang plano para sa paglikas, walang warning, at walang nakakaalam ng panganib na naghihintay. Kung iisipin, Akala nila karaniwang bundok lang. ang kwento ng Herculaneum ay paalala ng kahinaan ng tao laban sa puwersa ng kalikasan. Isang bayan na puno ng buhay ang sa loob lamang ng ilang minuto ay naging tahimik na sementeryo. Sa ngayon nananatili itong isa sa mga pinakamadilim at pinakanakakakilabot na halimbawa ng biglaang pagkawasak na dulot ng kalikasan. Number 8, Bombing of Dresden. Ilang buwan bago tuluyang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, binalot ng lagim ang lungsod ng Dresden. Ang syudad na ito ay minsang tinawag na Florence ng Elbe dahil sa kakaibang ganda ng mga gusali, mga museums at mga opera house. Kilala ito bilang sentro ng arts at kultura sa Germany at dinarayo ng mga taong naghahanap ng inspirasyon at kagandahan. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay halos mabura sa mapa. Binumba ng pinagsamang puwersa ng Britain at Amerika ang Dresden. Umulan mula sa kalangitan ng halos 4,000 Grabe, alam mo, Christmas light lang tonelada ng pampasabog. Gumamit muna sila ng mga high explosive bomb upang sirain ang mga gusali at bubong. Isinunod ang libu-libong incendiary bomb na agad nagsimula ng apoy. Hindi ito basta simpleng pagsabog lamang, kundi isang engineering method para lumikha ng isang higanting apoy na hindi na makokontrol. Ang resulta ay isang firestorm, isang sabayang pagsiklab ng apoy na may kasamang hangin na parang whirlwind. Dahil dito, ang apoy ay kumalat sa mas mabilis na paraan kaysa normal na sunog. Ang mga kalye ay tila naging mga dagat ng nagliliyab na apoy at ang sinumang naipit sa mga lugar na iyon ay halos walang chance na makaligtas. Libu-libong sibilyan ang hindi nakatakas. Tinatayang higit sa 25,000 tao ang namatay. Karamihan ay nasunog ng buhay, habang ang iba naman ay namatay sa mga underground shelter. Ang mga pinaniniwalaang ligtas na shelter ay naging parang furnace na pumigil sa kanilang makahinga. Sa halip na proteksyon, ito'y naging hukay ng kamatayan. Mahalagang tandaan na sa panahong iyon, wala nang malaking halaga ang Dresden sa aspeto ng militar. Hindi ito sentro ng paggawa ng armas o ng mga operasyon ng hukbo. Sa halip, naging kanlungan ito ng mga libu-libong refugee na tumakas mula sa silangang bahagi ng Germany dahil sa pag-abante ng hukbong Soviet. Ang mga taong naghanap ng ligtas na lugar ay natagpuan ang kanilang huling hantungan sa lungsod na ito. Samantala, matapos ang 3 gabi ng walang tigil na pambobomba, ang Dresden na kilala sa arts at kagandahan ay naging isang bundok ng abo at guho. Ang mga katedral, museum at teatro na may daan-daang taong kasaysayan ay naglahong parang bubbles.
Ang trahedya ng Dresden ay nananatiling isang malagim na paalala kung paano ang digmaan ay hindi lamang laban ng mga sundalo, kundi isang bangungot na dumudurog sa buhay ng mga inosente. Number 7. World War I trenches. Ang tinatawag na trenches ng unang digmaang pandaigdig ay hindi lugar ng kagitingan na madalas isinasalaysay sa mga aklat. Sa halip, ito ay naging bangungot para sa milyon-milyong sundalo. Mula sa unang sandali, mararamdaman mo First World War, no? Pati dito sa atin sa Pilipinas, ang laki ng naging epekto. ang bigat ng kapaligiran. Ang trench ay isang malalim na pit, mga 6 na talampakan ng lalim na puno ng putik at rainwater. Halos wala kang malinis na lugar na matapakan. Basang-basa ang iyong boots at kahit anong gawin mo, hindi ito natutuyo. Dahil dito, laganap ang sakit na tinatawag na trench foot. Kapag hindi naagapan nangingitim ang mga paa, bumubuka ang balat at sa matinding sitwasyon ay napipilitan ng mga doktor na putulin ang daliri ng mga sundalo. Kasama rin sa araw-araw na problema ang mga rats na halos kasing laki ng pusa. Ang mga ito ay walang takot na gumagala sa loob ng trenches, kumakain ng leftovers, at minsan ay kinakagat pa ang mga sundalong natutulog. Idagdag pa rito ang mga maliliit na hayop na hindi na halos maalis sa katawan na nagdudulot ng severe itching at sakit sa balat. Ang baho ng paligid ay nakakasulasok tulad ng pawis na bubulok na kagamitan, basura, at higit sa lahat mga bangkay na hindi agad na ililibing. Samantala, pagdating sa pagkain, hindi rin maganda ang experience. Karaniwan malamig na corned beef, matitigas na biscuit at tubig na hindi laging malinis ang nagsisilbing dinner. Walang init, walang lasa at kadalasan ay kulang pa. Dahil dito maraming sundalo ang nagugutom at nangihina habang patuloy na nakikipaglaban. Ngunit ang pinakamabigat na problema ay ang tuloy-tuloy na putok ng artilleries. Araw at gabi, bumabagsak ang mga bomba. Ang lupa ay yumanig sa bawat pagsabog at ang tunog ng mga kanyon ay tila walang tigil. Maraming sundalo ang nababaliw sa ingay at takot. Noon tinatawag itong shell shock at hindi pa lubos na uunawaan ng mga doktor. Ngayon kilala na natin ito bilang post-traumatic stress disorder o PTSD. Bukod sa bullet at bomba, isa ring bangungot ang paggamit ng chemical weapons. Ang chlorine gas ay sumusunog sa lungs habang ang mustard gas naman ay nagdudulot ng matinding burn sa balat at sa mata. Kung wala kang suot na gas mask, maaaring mamatay ka sa loob lamang ng ilang minuto. Kahit may dala kang maskara, kailangan mong isuot ito agad-agad sa loob ng 3 segundo para may pag-asa ka pang mabuhay. Sa lahat ng ito, makikita kung gaano kahirap ang buhay ng isang sundalo noong unang digmaang pandaigdig. Hindi lamang ito laban sa kaaway, kundi laban din sa gutom, dumi, sakit at sariling takot. Ang mga trench ay naging simbolo ng hirap at sakripisyo, kung saan ang bawat araw ay isang laban para lang manatiling nabubuhay. Number 6. American colonization. Nang unang dumating ang mga Europeans sa lupain ng mga indigenous people sa Amerika, hindi lang kanilang mga barko, armas at makinang nagamit ang kanilang ipinakilala. Kasama sa kanilang pagdating ang mga nakamamatay na sakit tulad ng smallpox, measles at influenza, mga karamdaman na noon ay hindi pa kilala ng mga indigenous at wala silang kahit anong depensa laban dito. Dahil dito, mabilis na kumalat ang mga epidemya at nagdulot ng malawakang kamatayan. Sa loob ng ilang daang taon, tinatayang umabot sa higit 70% ng kabuuang populasyon ng mga indigenous ang nawala dahil sa mga sakit at kasabay na dahas. Hindi ito naging simpleng pagbisita o mapayapang palitan ng kultura. Sa halip dumating ang mga colonizers na parang sila na ang tunay na owner ng lupa. Sa kanilang perspective, ang pagtuklas ay nangangahulugan ng pag-aangkin. Kahit pa may mga taong matagal nang naninirahan doon sa loob ng libu-libong taon. Maraming tribo ang tuluyang nabura mula sa kasaysayan. Ang kanilang mga wika, kasaysayan, paniniwala at mga tradisyon ay halos naglaho. Ang dating malalakas na pamayanan ay naging ash at ang mga naiwan ay napilitang magbago o maglaho. Bukod sa mga epidemya, dumaan din ang mga indigenous sa matinding pang-aapi. Marami ang sapilitang pinaalis sa kanilang mga tirahan upang bigyang daan ang mga bagong mananakop. Ang iba ay inalipin, pinilit na magtrabaho at hinarap ang matinding karahasan. Ang iba naman ay napilitang tumanggap ng bagong relihiyon sa pamamagitan ng dahas at banta ng espada. Walang proteksyon, walang vaccine
at walang sapat na kaalaman ang mga indigenous kung ano ang tumama sa kanila. Para bang bawat pagdating ng mga Europeans ay nagdadala ng bagong anyo ng kamatayan. Kung hindi sakit, ito ay dahas. Ang epekto ng colonization ay hindi lang pisikal na pagkawala ng tao, kundi pati na rin ang pagbagsak ng buong kultura. Ang mga kasanayan sa arts, music at pananampalataya ay naputol. Ang mga alamat at kaalaman na noon ay ipinapasa mula sa matatanda hanggang sa kabataan ay maraming nawala ng tuluyan. Sa madaling salita, hindi lang buhay ang nawala, kundi pati na rin ang mismong pagkakakilanlan ng maraming katutubo. Isipin mo ngayon na ikaw ay isang time traveler. Kapag bigla kang lumitaw sa panahong yon na may kaunting kakaibang hitsura o gamit, may dalawang malupit na kapalaran na posibleng kaharapin mo. Una, maaari kang mahawa ng mga sakit tulad ng smallpox na noon ay mabilis kumalat at walang lunas. Pangalawa, maaari kang madamay sa kalupitan ng mga colonizers na walang pakundangan sa mga taong nakaharang sa kanilang ambisyon. Number 5, COVID-19 pandemic. Halos 6 na taon na simula nung pumutok ang balita Nito mga idol, di ba? Yung karaniwan na mga naaabutan natin. Tungkol sa isang kakaibang sakit na nagdudulot ng ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Sa simula, iniisip ng marami na ito'y isang simpleng trangkaso lamang. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, mas naging malinaw na ang sakit na ito ay mas delikado at mas mabilis kumalat. Ang mga unang kaso ay naiulat sa China at mula roon, mabilis itong Dito maraming makaka-relate. Ang hirap ng sitwasyon yung nagkaroon ng pandemya na COVID-19. Alat patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Makalipas ang ilang buwan, halos lahat ng bansa ay nakaramdam ng matinding pangamba. Maraming pamahalaan ang nagpatupad ng lockdown para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ipinatupad ang malawakang paghihigpit. Isinara ang mga paaralan, pinatigil ang mga biyahe at isinara ang mga borders ng maraming bansa. Bukod dito, nagbago ang normal na buhay. Ang mga pamilya ay napilitang manatili sa loob ng bahay ng napakatagal. Ang mga workers ay lumipat sa online meetings at ang mga estudyante ay nag-aral sa pamamagitan ng internet. Ang paggamit ng alcohol at disinfectant ay naging pang-araw-araw na gawain. May mga tao pang nag-store ng sanitizer, tissue at pagkain na parang naghahanda para sa matagalang laban. Ang simpleng paglabas upang bumili ng grocery ay tila isang malaking misyon na may kasamang kaba at takot. Gayun din naman, habang patuloy na kumakalat ang virus, maraming ospital sa iba't ibang panig ng mundo ang napuno. Ang mga doktor at nurse ay nagtrabaho ng lampas sa kanilang kakayahan, halos walang pahinga, at marami sa kanila ang nagkasakit din. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa mga kagamitan tulad ng face mask, gloves, ventilator, at iba pang gamit na kailangan para gamutin ang mga pasyente. Advantage lang dito mga idol, medyo meron tayong magagandang mga teknolohiya sa pagsugpo dito. Sa Estados Unidos, libo-libong tao ang namamatay bawat araw at ang kabuuang bilang ng mga namatay sa buong mundo ay umabot ng higit sa 6 na milyong tao. Ngunit hindi lamang kalusugan ng naapektuhan, kundi pati ang kabuhayan. Nagsara ang maraming negosyo, milyon-milyon ang nawalan ng trabaho at ang global economy ay bumagsak. Nasira rin ang mga supply chain. Kaya't nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang sumikat ang mga bagay na hindi inaasahan, tulad ng paggawa ng tinapay sa bahay, paglalaro ng online games, at pakikipag-usap sa pamamagitan ng video calls. Samantala, habang sinusubukan ng mga scientist at doktor na ipaliwanag ang tunay na panganib ng virus, kumalat naman ang maraming maling impormasyon. May mga nagsasabing gawa-gawa lamang ang virus, may mga nagdududa sa bisa ng vaccines, at may mga nagkakalat ng iba't ibang conspiracy theory. Ang pagkakaibang ito ng pananaw ay nagdulot ng tensyon sa lipunan at nagpalala sa hirap ng pamahalaan na ipatupad ang tamang mga hakbang. Kaugnay pa nito, nagsimulang mailunsad ang mga bakuna laban sa virus na ito. Naging pag-asa ito ng mundo para muling makabangon. Maraming bansa ang nagsagawa ng malawakang pagbabakuna at unti-unting bumaba ang bilang ng mga namamatay at nagkakasakit ng malubha. Gayunpaman, hindi naging madali ang laban. May mga bagong variant ng virus na lumitaw at nagpatuloy ang hamon ng pagbibigay ng tamang impormasyon at pagtiyak na lahat ay may access sa vaccine. Number 4, atomic bombings. Isang nakapangingilab Nakakatakot yung atomic bombing. na pangyayari ang naganap sa Japan.
Ang bansang ito ay pagod na sa matagal na digmaan, ngunit isang umaga sa lungsod ng Hiroshima, dumating ang isang sandali na nagbago ng kasaysayan ng buong mundo. Ika-6 ng Agosto, araw ng Lunes, maaga pa lamang ay karaniwang araw lang ito para sa mga tao, mga estudyante na naghahanda para sa klase, mga tindahan na nagbubukas, at mga pamilyang nagsisimula ng kanilang gawain. Ngunit sa kalangitan, isang eroplano ng Estados Unidos na tinatawag na Enola Gay ang papalapit, dala-dala ang isang kakaibang sandata. Ibinagsak nito ang unang atomic bomb na pinangalanang Little Boy. Sa isang iglap, nagdulot ito ng pagsabog na katumbas ng 15,000 tonelada ng TNT. Sa loob lamang ng ilang segundo, daan-daang gusali ang natunaw at libo-libong buhay ang naglaho. Ang mga nasa malapit ay literal na naglaho sa tindi ng init, habang ang iba naman ay nagtamo ng malulubhang burns at sugat na hindi naagapan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang trahedya. Makalipas ang 3 araw, isa na namang lungsod ang nakaranas ng parehong kapalaran. Sa pagkakataong ito, Nagasaki naman ang pinuntirya. Ang ikalawang bomba na tinawag na Fat Man ay mas mabigat at mas mapanira. Isang iglap lang din, libo-libong buhay ang nawala at ang lungsod ay gumuho. Sa dalawang pagbagsak na ito, tinatayang mahigit 210,000 tao ang namatay. Karamihan sa kanila ay mga sibilyan. Samantala, hindi lamang mga bahay, ospital at paaralan ang naglaho. Maging ang kalikasan, mga halaman at hayop, pati na rin ang mga karaniwang bagay tulad ng kasangkapan at sasakyan ay nagmistulang abo. Ang radiation mula sa mga bomba ay nanatili sa paligid sa loob ng maraming dekada at ito'y nagdulot ng matinding sakit sa mga nakaligtas. Maraming tinatawag na hibakusya o mga survivor ang nakaranas ng cancer, pagkasira ng katawan at trauma na dala nila habang buhay. Pero ang tanong, bakit ginawa ito ng Estados Unidos? Ayon sa kanila, layunin nilang mapilitang sumuko ang Japan ng mabilis upang hindi na kailanganin ng isang matagal at madugong paglusob ng kanilang hukbo sa mismong lupa ng bansa. Ngunit para sa marami, ito ay hindi lang simpleng pagtatapos ng digmaan. Ito ay naging malinaw na warning kung gaano kalakas at kasindak-sindak ang kapangyarihan ng nuclear weapon. Sa paglipas ng panahon, ang mga pangyayaring ito ay hindi nakalimutan. Ang Hiroshima at Nagasaki ay naging mga simbolo ng panganib ng nuclear war at patuloy na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang kapayapaan. Number 3. Chernobyl Disaster. Ang reaktor ng Chernobyl Nuclear Power Plant ay sumabog habang isinasagawa ang isang safety test na hindi maayos ang pagkakaplano at operasyon. Nangyari ang pagsabog bandang madaling araw at ang puwersa nito ay hindi lang simpleng pagkawasak. Ang reaktor ay literal na sumabog at naglabas ng apoy at radioactive particles na lumipad patungo sa kalangitan. Hindi lang ito basta naging problema ng iisang lugar, dahil kumalat ito sa hangin at nadama sa maraming bansa sa Europa. Ayon sa mga eksperto, ang radiation na lumabas ay tinatayang 400 beses na mas malakas kaysa sa ibinagsak na bomba sa Hiroshima noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang nakakatakot dito, hindi mo agad mararamdaman ang epekto ng radiation. Tahimik ito, walang amoy at hindi nakikita. Kaya noong oras na yon, maraming tao ang nagpatuloy lang sa kanilang pang-araw-araw na gawain. May mga batang naglalaro sa labas, mga magulang na nagbubungkal ng lupa sa kanilang gardens, at mga pamilyang walang kamalay-malay na naliligo na pala sila sa nakamamatay na antas ng radiation. Makalipas lamang ang 36 na oras matapos ang pagsabog ay saka pa lang nagdesisyon ng Soviet government na lumikas ang mga tao mula sa Pripyat. Good nong fresh gata. May 5 siram signs. Garuman ng fresh gata. Nom nom nom. Good nom. BPI helps you do more dahil alam mo may mag-aalaga sa'yo. Sa panahong iyon, napakarami nang na-expose sa radiation at marami na ang hindi na maililigtas. Ang kanilang tahimik na buhay ay biglang napalitan ng kaba, sakit at pagkawasak ng pamilya. Sa isang iglap, ang dating masiglang syudad ay naging ghost town. Maraming eksperto ang nagsabi na hindi lang aksidente ang may kasalanan dito. Ang disenyo mismo ng reaktor ay mapanganib at madaling magdulot ng problema kung may kaunting pagkakamali. Bukod pa rito, nagkaroon ng seryosong pagkakamali sa mga operator na nagpatakbo ng test. At higit sa lahat, ang kultura ng pagtatago ng Soviet government, ang kanilang pagnanais na huwag lumabas ang katotohanan, ang nagpalala ng trahedya. Ang kombinasyon ng maling disenyo, pagkakamali ng tao at takot na ilantad ang tunay na nangyari ay nagsama-sama upang mabuo ang perpektong bagyo ng kapahamakan. Ang sakuna sa Chernobyl ay nagsilbing paalala sa buong mundo
na ang teknolohiya, gaano man ito ka-advance, ay maaring maging halimaw kapag pinagsama ang kapabayaan, maling diskarte at pagkukubli ng katotohanan. Number 2, Great Fire of London. Isang napakalaking trahedya ang yumanig sa London. Ito ang tinaguriang Great Fire of London. Noon kilala ang lungsod bilang isang masiglang sentro ng kalakalan. Maraming pamilihan, mga bahay na dikit-dikit at mga lansangang puno ng tao. Ngunit may isang bagay na halos wala silang alam, ang tamang paraan ng pag-iwas at pagtugon sa sunog. Nagsimula ang lahat noong madaling araw ng Setyembre. Sa isang bakery sa Pudding Lane, nagkaroon ng maliit na pagkakamali na nagdulot ng apoy. Sa una, akala'y isa lamang itong ordinaryong sunog. Ngunit dahil sa matinding hangin at sa kalagayan ng buong syudad, mabilis na lumaki ang apoy at tuluyan ng kumawala sa kontrol. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at masisikip ang pagitan ng mga ito. May mga pagkakataon pa nga na pwede kang makipagkamay sa kapitbahay mula sa bintana ng sarili mong silid. Idagdag pa na marami sa mga bubong at pader ang may halong tar, kaya't mas lalo pang naging mitya ng kapahamakan. Sa loob ng 3 araw, patuloy na nilamon ng apoy ang syudad. Tindi no, 3 araw. Wasak ang napakaraming tahanan at mga simbahan. Isa sa mga pinakamatinding pagkawala ay ang St. Paul's Cathedral na tuluyang natupok at bumagsak sa gitna ng apoy. Ang mga lansangan ay puno ng kaguluhan. Mga pamilyang nagtatakbuhan, pilit na inilalabas ang kanilang mga gamit at ari-arian, at mga kariton na nagsisiksikan sa masisikip na kalsada. Ang iba na may nagsisiksikan sa riverside upang isakay sa mga bangka ang kanilang natitirang kayamanan. Walang organisadong bumbero noong panahong iyon, kaya't ang mga tao'y nagtulong-tulong gamit lamang ang timba ng tubig at mga primitive methods. Isa sa kanilang sinubukan ay ang pagsabog ng ilang bahay gamit ang gunpowder para lang pigilan ang pagkalat ng apoy. Sa kanilang pananaw, kung hindi na rin maliligtas ang sarili nilang bahay, mas mabuting sirain ito kaysa maging daan pa ng mas malaking sakuna. Subalit sa laki ng apoy, tila ba walang makakapigil dito. Ang dahilan ng pagkawasak ay kombinasyon ng maraming factors tulad ng mga bahay na puro kahoy, ang masisikip na kalye, ang kawalan ng maayos na sistema ng pagsugpo sa sunog, at ang matagal na tagtuyot bago pa ang insidente na nagpatuyo sa bawat piraso ng kahoy at lupa. Dahil dito sapat na ang isang maliit na spark para maging napakalaking trahedya. Natapos lamang ang sunog nang humupa ang malakas na hangin at wala nang natirang masusunog. Number 1, Spanish Inquisition. Noong panahon ng ika-15 at ika-16 na siglo, ang Espanya ay nasa ilalim ng mahigpit na pamumuno ni King Ferdinand II at Queen Isabella I. Isa sa mga pinakatanyag at kinatatakutang institusyon na kanilang ipinanganak ay ang tinaguriang Spanish Inquisition. Ang pangunahing layunin nito ay ipatupad ang mahigpit na pamantayan ng Catholicism. Sa madaling salita, sino mang hindi nila tinitingnang tapat na mananampalataya ay agad na itinuturing na kaaway ng pananampalataya. Sa simula, ang pangunahing target ay ang mga Hudyo at Muslim na nanatili pa rin sa Spain matapos ang Reconquest. Kailangan nilang magpanggap na naging Kristiyano upang manatili sa kanilang bayan. Ngunit kahit ganoon, madalas pa rin silang pagbintangan na lihim na nagbabalik sa kanilang dating relihiyon. Hindi lang sila ang pinagbintangan. Lumipas ang mga taon at pati mga Protestants, heretics, at kahit ordinaryong mamamayan na nakalaban. Ito mga idol yung paglaganap ng Katolisismo. Ito yung mga kung bakit napakarami talaga ng sa relihiyon na yan. Ng simbahan o ng pamahalaan ay nadadamay. Ang masaklap sapat na minsan ang chismis o selos ng kapitbahay para tuluyan kang madala ng mga inquisitors. Kapag ikaw ay inakusahan, halos wala ka ng kawala. Ang mga paglilitis ay madalas na isinasagawa ng palihim. Ang depensa ng akusado ay halos hindi pinapakinggan at madalas wala ring karapatan sa makatarungang paglilitis. Karaniwan umaasa ang mga judge sa mga confession o pag-amin na nakukuha sa pamamagitan ng matinding torture. Isa sa mga pinakakilalang paraan ng pagpapahirap noon ay ang water torture, kung saan halos malunod ang isang tao hanggang mapilitan itong umamin kahit wala namang kasalanan. So, ayun mga idol, yung video ni Arvin Polo, napakaganda ng mga video niya, So, bali kung gusto niyo pa ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos.